Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, sa totoo lang, dumarating talaga sa point na hindi mo maiwasang mapaisip kung nami-miss ka ba talaga o hindi. But, pwede nating i-breakdown ito para magkaroon tayo ng understanding kung nami-miss ka talaga niya o hindi. So, just to simplify it, ang una kasi, ang understanding ko dyan, specifically, kung meron kayong pinagsamahan, let's say, for example, kahit papano, kahit sabihin nyo bang LDR kayo, as long as meron kayong naging connection before, parang goma lang yan, di ba? Kapag hinila mo yung dalawa sa magkabilaan, babalik at babalik pa yan sa dating anyo. Ang kailangan lang is tanggalin yung pressure. Ang pressure kasi ang pinaka-exact reason kung bakit nagkakaroon ng, alam mo yun, ng ganitong klase ng breakup or nagkakaroon ng ganitong klaseng breakdown sa isang relationship. Yung pressure na ito is natatamo ng punong-puno ng negativities. Like for example, para itong isang galon ng tubig na pinuno mo ng pinuno habang nakatakip. Pilit mong sinasaksakan ng tubig na hindi na kaya hanggang nabubutas na, hanggang nasisira na. Ang relationship ay ganun din. Ang bigat ng pressure na pinagdaanan ninyo, probably pagsamasamahin lahat yun, at ang pressure na nakapatong sa relationship nyo is siya yung pinakasumisira. So, ang ibig ko sabihin, ano ba itong pressure na to? Ang pressure nito is yung negativity. Yun yung panlalamig, yung pagdating ng mga third parties, yung mga bulong ng mga kung sino-sino para lalo kayong maghiwalay. Yung mga taong walang gustong iambag sa relasyon nyo, kundi sirain lalo ang relasyon nyo. Yung mga bulong, yung mga negativities, lahat ng negativities, mga negative attitude mo na napapansin ng partner mo, lahat ng kakulangan na hindi niya nafe-feel sa'yo, yung katoksikan niya, o sa madaling salita, diretsuhin na natin, yung kagaguhan niya mismo. Pagsamasamahin natin lahat yan. Yan yung mga reasons kung bakit yung mga negativity at yung pressure is pabigat ng pabigat. To the point na itong pressure na to is hindi ka na niya ma-handle. At dahil hindi na niya ma-handle itong relationship, nagkaroon na ng bigat at doon na sumabog. Nasira na ang relasyon. Well, talagang dumarating sa ganyan ang relationship. Lalo na sa dami ng negativity na nabubuo sa isip nila. At sa negativity na nabubuo sa isip mo, all this negativity composes a very, very disastrous thing in the relationship. And this is what we call a pattern. At dahil sa pattern na ito is unti-unti nasisira kayo at nawawasak kayo. Pero here's the thing. Una sa lahat, ang isang tao, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, based sa instinct niyan, alam din naman yan na walang perpektong tao. Walang fantasy. Hindi porket meron siyang certain standard sa isang tao, is yung certain standard na niya, yun na yung masusunod. So, ang instinct ng isang tao, alam din ng tao na yan na based on his instinct, na, alam mo yun, based on his instinct, alam niyang hindi ka rin perpekto. Bilang partner niya, alam niya may kakulangan ka. Alam niyo may mga bulong ng demonyo kung sino-sino mang bumubulong para lalong wasakin ang relasyon niyo. At syempre, madadala siya sa emosyon niya, madadala siya sa panlalamig, kaya yun yung mangyayari. Imbis na mamiss ka niya, is makikipaghiwalay siya sa'yo just to break this relationship and tear it apart. At sa pagkakawasak ng relasyon, ang pinakamagandang solusyon is pabayaan niyo lang. Yung human instinct, madedetermine din niya na hindi ka perfecto. Lahat ng forgiveness, mangyayari yan eventually. Lahat ng forgiveness sa isip niya na gusto kanyang patawarin dahil sa kabila ng lahat ng kasalanang nangyari. Pag binigyan mo yan ng time, mawawala lahat ng galit. Mag-i-start mag-compose ang relationship. Magbabalik sa dati. It's a simple quantum physics, di ba? It's a simple science. This is a simple science in psychology.
Lahat nagkakaroon ng forgiveness, lahat nagkakaroon ng joy. So, here's my advice. Give your ex a time. Bigyan mo siya ng time para ma-miss ka lalo. Bigyan mo siya ng time para maisip ka niya lalo. Bigyan mo siya ng time para ma-forgive ka niya dahil eventually lahat ng pressure, lahat ng negativity, lahat ng yan makakalimutan ng oras. And I want you to remember na ang oras ang pinakakakampi mo to get your ex back. Time is the most, ito yung pinaka-friend mo during this time. That is why I advise you. Huwag kang magpapasira na nasa no contact rule ka na tapos sisirain mo pa yung strategy mo. No, don't do that. Just commit into the no contact rule. And if you want to get your ex back, may mga specific scenario kasi tayo. Minsan mahirap talagang ibalik yung ex based on specific scenario. But if you want my advice, I'm willing to talk to you. I'm willing. Huwag kang mahihiya. Give us a message sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.